Ito, next natin ito. Brand name nito ay tinakpan ko lang para sa kuwan sana. Yan, Supertech. Pakita na lang natin kasi sa YouTube naman eh. Yan, Supertech SA 25,000. Ano ba pagbasa nito? 252.2 kasi 25,002 yan eh. 2005.2 siguro tawag yan, ano? Basta ito yung model niya, Supertech SA 25002. Yan, na power amplifier. Madalang lang tayo makaka-repair ng itong klaseng unit. Issue. By the way, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Bali, tropa rin natin. Shoutout biga. Damo yung salamat ah. And then, issue neto ay paano ko ba sasabihin to? Nasa input buffer. Ang pinaka-issue nito dati kasi last December pa to eh, nung nakarang December pa to pinagawa sa kapwa rin natin. Kwan daw, yung kumikindat-kindat yung signal yata. Parang kumikindat-kindat yung signal kahit na hindi mo pinipihit o ano man. Basta parang ganun yung pinaka-issue. Ngayon, pinagawa, hindi madali, ano bang, hirap kasi baka sabihin eh, naninira tayo. Basta hindi, ayaw gumana, kumbaga. Tapos, ginawan lang ng paraan para magamit sana yung New Year ni Migo. Kaso nga lang, wala supply pa rin. Then, ito na, pakita ko na lang sa inyo. Ito guys, inuulit natin, disclaimer tayo. Hindi tayo naninira ng kapwa natin. Sadyang kailangan banggitin yung mga ganitong kwan para at least may paliwanag ko sa inyo, di ba, kung ano yung pinaka-issue, di ba? Pilit man natin iiwasan pero kailangan natin banggitin eh. Hindi naman paninira tawag doon. Ngayon, ito binuksan natin tapos ito. Siguro iwalay ko na lang yung review rito para kahit paano eh may content pa tayo. Tapos meron pa tayo napansin, no? Nilagyan rin nila ni Migo ng ikis. Ayan, may ikis. Bloated yung isang caps or capacitor niya. Medyo nabuntit na. Although palitan na lang natin yan kasi siya rin naman nagsabi na palitan. Tapos ito yung input buffer, oh. Medyo natahi na siya. Ngayon, ang gagawin ko dyan or ang gagawin natin dyan, kasi buo naman daw dito eh. Although ipakita ko na rin muna sa inyo or titesting rin muna natin kasi hindi ko rin na-testing to. Tingnan natin kung buhay pa siya or ano yung kalagayan niya bago natin siya i-repair. Yan, plug in natin. Lagyan natin sa pagbabil, laki ng wire nyo. Yan, parang hose na. Ngayon, switch on ko. Okay, naka-protect, nag-trigger. Okay, anong lagay? Ayaw bumaba yung kwan eh. Medyo matagal lang siguro dahil sa stock ng capacitor. Ay, nag-normal mode naman siya. Tapos okay, wala naman. Normal naman siya. Ngayon, hindi natin pakilaman siguro muna yung amplifier. Mag-focus tayo doon sa may input buffer. Ang gagawin natin yan, baklasin natin yan. Babaklasin ko yan, tapos ito troubleshoot natin. Kumbaga, ibabalik natin sa dati. Tanggalin natin yung mga jumper. Pilitin ko or try kong ibalik sa dati. Pipilitin kong ibalik sa dati. Okay? And bago ko gawin or i-troubleshoot yan, ito na naman tayo. Siyempre, magpo-promote muna tayo. Sabi ko nga sa inyo, ang goal natin ngayong taon is 100,000 subscribers sana. Sana, tulungan nyo ako. Maabot ko yun. Maaabot ko yun sa pamamagitan nyo. Sa pagsa-subscribe nyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Di ba? O, subscribe ka. Pinutin mo yung bell button sa gilid. Select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Okay, nag-upload tayo ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Halos lahat ng upload ko is mga power amplifier. Minaklas ko na yung pinaka back panel. Ito siya, oh.
Yan, kinalas ko na doon para malaya ako makapag-troubleshoot. Ngayon, ito siya. Ang nangyari siguro dito, parang pinutol. Kasi may nakita ako mga pinutol na linya eh. May mga naputol na linya. Pero din dito, sa may switch oh. Mga pinutol na linya. Siguro para mapagana lang. Ginawang mono or parallel na lang siguro to. Ang pinakamalaking problema ko dito, nawa ko kung napansin nyo, eto, wala na yung mga piyesa dito. Wala na. No, wala na dito. Wala na rin dito sa may baba. Ayan ang pinaka malaki kong problema. Yan ang pinakamalaki kong problema. May mapagkuha na naman ako ng India kung sakali. Eto, sinilip ko yung dito sa may KKE. Same lang sila ng input buffer ng KKE. Walang kinaiba. Kukuha na lang ako ng India dun. Sinilip ko na Kukuha na lang ako ng India kung anong value ng nandito. Okay? Siguro gawin ko na lang to tapos ipaliwanag ko na lang sa inyo. Para hindi umaba yung oras natin. Ngayon, tanggalin ko muna ito. Tapos troubleshoot. Day 2. Sa bahay kagabi, pinagkaabalaan ko to gawin. Hindi ko lang pinakita yung di ko lang nakuha na ng video. Yan, lahat ng nandito ay switching diode. Yan, 4148. Ito, meron tayo rito. Ito, ayan, dun sa CE, sa KKE na CE30. Ito tayo kumuha ng reference. Halos magkaparehas lang sila oh. May mga part na dito, transistor, na magkaiba sila, pero the rest dito, iisa lang, or magkakahawig lang sila. Ayan ito, switching diode to eh. Ayan. Dito, lagay natin is wala tayong SMD na switching diode. Yan, lagay natin, malalaki. Okay lang yan, diskarte lang yan. Tapos, ang problema natin dito, nakulang yung, wala na yung kapasitor dyan na SMD. Wala tayong pamalit, hindi natin alam yung value. Tulad nito, ito yun oh. Ito, yan. Ito yun. Dito yan oh. Nawala na. Kaya nilagay ko muna is 104 muna. Pansamantala lang, 104 lang muna. Ngayon, yung mga non-polar na 22 UF, nawala na rin. Wala na yung mga kapasitor. Kaya pansamantala, para makapag-troubleshoot lang ako, nilagyan ko muna. 47 na polarize ito. Okay lang naman yan. Gagana pa rin naman yan kahit na polarize yan eh. Okay, importante mapatino muna natin yung audio nya. Tapos ito, yung pinutol dito, pinugtong ko muna. Parang yan lang din naman yung nakita kong naputol. Okay, ano pa ba? Meron. Or ano pa bang kulang natin? Ngayon, binalik ko na siya agad dyan para di na umaba yung oras natin. Kasi sigurado, mapapalaban tayo rito. Ngayon, binalik ko yung supply dyan. Ngayon, troubleshoot tayo. Audio tracer. Ayusin ko lang. Wato, mahirap kay maiksi yung wire nya. Ito yung audio tracer nating gawin, maliit na amplifier na to. Ngayon, on natin. Okay, yung supply dito binunot ko muna sa dalawang amplifier natin. Kasi para safe. Okay, on natin. Yan, pero gumagana tong kapasitor natin. Ayun, audio trace tayo. Ang magana yung laptop natin. Dito, may in to siyempre. In to. Meron. Tapos itong IC na to, dapat meron to dito. In to in. O, pagdating dito, wala na agad. Wala. Walang in, walang out. Ito, walang in, walang out. Dito sa baba, meron dito sa out nya, meron din, good. Meaning gumagana yung channel 2. Ngayon ito yung control ito, hindi ko alam kung channel 1 ito or channel 2, itong dalawa na to. Tapos ito yung out nya, 4 na pin. Ngayon tutok tayo sa may control. Okay, meron to dito. Meron pantoy, intoy, or papunta to sa may control. Tapos dapat ito yung out nya para magkakaroon ng
audio papunta sa may amplifier. Ang gagawin natin dito, ipag-short natin to. Okay, pag-short muna natin to para malaman natin kung may lalabas dito. Pero sa channel 1 wala talaga siyang audio, walang in. Yung hanapin natin ngayon kung bakit meron dito, kung ano nangyari, kung may naputol ba o meron naman dito. Hanapin natin, or maaaring sira itong IC na to. Iba yung IC na gamit dito, 4560. Although 4560, 4558, 5532, TL072, halos isa lang naman sila ng pin eh. Wala. Kaya wala rin audio to dito, siyempre. Wala oh. Kasi nga wala rin dito eh. Dito pa lang wala na eh. Okay? Ngayon ipag-short ko muna yung mga control. Tingnan natin kung gagana itong out ng channel 2. And then hanapin ko yung kung bakit walang audio to. Ang kagandahan kahit pa paano gumagana yung isang channel. Sige ah. Ito na yung update, kaya pala hindi ko mapatunog yung channel 1 kanina. Yung nandito 1.8 na dito na open. Nagtataka naman ako, 1.8 na nga yan eh. Open pa. Hindi ko pa tinanggal kasi nag-audio trace ako rito. Pasensya na, medyo pinuputol ko lang talaga yung video kasi baka sakali na lang din naman ang akin na to. Ngayon, ito magiging klabasan nyo. O natin. Good na parehas. Ay parehas. Good na yung channel 1 pala. Channel 1. Hindi ko alam kung ano pinakakwento nito. Anong pinakasira. Kung bakit pinagkakalas o nakajump eh. Dito kanina. Sana. Bato lang. Ay wala palang input. Teka lang. Lagyan ko muna ng natin ng input. Okay. Meron na. Kanina meron dito, pero pagdating dito sa may kabila wala. Kung mapapansin nyo, pinaltan ko 1.8k yan. 1.8k yan. Sa channel 1 na side yan. Yung channel 2 meron siyang out papunta dito, pero pagdating dito sa may labas wala naman. Ngayon ito yung channel 1. Meron naman ba't ganun? Teka lang, double check ko lang. Ito meron dito channel 1 to eh. Channel 1 basag na yung tunog kasi sobrang lakas na ng out papunta na dito to. Sobra na siya sa lakas. Ngayon yung channel 2 wala wala siya. Wala. Ito meron. Pagdating dito meron. Pagdating sa may ito wala to dito. Wala na dapat meron to sa channel 2 na side to. Tapos yung isa ito meron. Yan. Ito naman sa channel 1 to. Napanormal ko na yung channel 1. Yung channel 2 na lang problemahin ko nito. Ngayon susuyurin ko. Tingin ko walang problema yung mga IC kasi bago to mga IC na to eh. Bagong palit daw to. Ang hanapin ko na lang dito is yung maaring nasira na resistor or na open na linya. Okay Pagdating dito meron dalawang channel. Pagdating dito channel 1 na lang, channel 2 wala. Okay, sige lang, suyurin natin. Sa channel 1 pa lang, hirap na ako kanina eh. Sa channel 1 na side na dito, yung pala dito lang yung 1.8k. Pangilang araw natin ngayon to? Day 3. Hindi, bali day 2. Ito yung pangalawang araw natin na full force talaga, kumbaga dire-diretso. Kahapon isang araw walang nangyari. Ngayon mag-11 na ng umaga. Ito kahit paano napa-audio na natin. Sa totoo lang, isa ito sa pinaka nahirapan ako na gawin na input buffer. Sa totoo lang, kasi
Kita nyo naman yung kalagayan, di ba? Na halos wala na siyang parts. Or marami na siyang kulang na parts. Kumbaga, tinry ko lang yung best ko para mapagana ito. Okay? Ngayon, kaya pala wala siyang out. Hindi nagkakaroon ng output dito. Kasi itong IC na to is dual ito. Channel 1, channel 2 yan. Ngayon, yung itong side na to, ito sa may channel 2, papuntang out, papunta rito, nawawala. Ngayon, ipaliwanag natin ng maigi kung bakit. Itong side na to, ito sa channel 1 ito. Nag-focus ka kasi. Yan. Sa channel 1 ito, channel 1 out, in ito, in, out, papunta yan dito. Ayan, sa may sensitivity. Tapos palabas na yan, papunta dito sa may dito ulit, papunta sa may output na. Ngayon, ang channel 2 is ito. Yung channel 2, yung pin 1 na to is supply to. Tapos out, tapos in. Okay? In, out. Yung out na yan, papunta yan dito sa may channel. Dito naman, dito, papunta naman siya dito, papasok dito, magiging stereo, palabas naman siya dito. Kung bakit wala siyang audio, or kahit na nakailang palit na ako nito, hindi siya gumagana, alam mo kung anong dahilan? Ito lang, yung 10K na to. Yan, itong 10K na to, 10K to, 10K, 10K. Ito kasi tatlo na to. Ito, signal yan, signal, papunta siya dito, papasok dito. Same din, ito, signal rin yan, galing dito, papunta siya dito. Ngayon ito, 10K to, 10K, tapos 10K. Na-open yung 10K. Saan na? Wala na, nalaglag na yun sa sobrang liit nun. Basta na-open, kaya pala hindi siya, once na in-open mo to, hindi gagana yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo ha. Tanggalin ko yung 10K. Tanggalin ko to. Okay, ngayon tinanggal ko yung 10K ha. Tinanggal ko siya. Yan, tinanggal ko. Ngayon, switch on ko ha. On natin. May input pa rin yan. Uy, may input na yung laptop natin. Okay. Yan, tinanggal natin ha. Or nihang natin yung isang paa niya. Pansinin nyo. Dito meron to. Channel 1 yan. Eto, wala oh. Wala. Ito, in yung channel, ito, in. O, pati yung in niya, oh. Nawawala, oh. Papunta yan dito. Walang audio, yung isa meron, oh. Dito, wala. Ngayon, ibabalik ko yung 10K. Babalik ko, i-post ko lang yung cellphone natin kasi wala tagahawak. Okay, ayan na, nahinang na natin ha. Pansamantala lang muna yan. Ngayon, switch on natin ulit. Pansinin nyo. Dito in, tapos out dito, out. No, meron na yan, pansinin nyo. Ito to. Oh. Meron na rin to dito. Oh, di ba? Di ba? Alain mo, pinahirapan tayo ng todo. Ganun talaga. Kasi hindi mo yung mga value na matataas. Minsan, pag chinik mo, akala mo good. Yung pala na iba na yung resistance niya. Ngayon, sa awa ng Diyos, okay na. Yung mga ito, wala tayong magawa dyan. Yung switching diode na yan. Ang gagawin ko lang dito is ayusin na lang yung mga kapasitor. Pesto natin na maayos yan. Tapos ito, ipesto natin ng katulad dito. Bihira oh. Kaya nasabi ko na isa ito sa pinakamahirap na gawin na unit. Ito na, naipesto na natin. Tapos yung kapasitor, pinalitan na natin ng non-polar yan. Ayan, non-polar na 22 na yan. Focus ka kasi. Okay, ayan oh. Ayan, ito yung pinatinanggal natin. Ngayon, problema nito, bali na yung ano. Bali na yung, ayan na yung pin, pambira na yan. Inang na lang siguro yan. Magandang gawin dyan. Try kong ibalik. Try natin ibalik tapos ipwesto natin. Tignan natin kung may audio na siya.
Binalik ko na pansamantala muna. Pag ganito lang muna siya. Grabe, hirap na ako. Hirap ako dito. Ayan, pag ganito lang muna para malaman natin kung may audio siya or wala. Kasi, kapasitor. Ngayon, sa awa ng Diyos, meron ng audio. And then, yung sabi ni Migo na yung kumikislap-kislap dito na signal, kahit na hindi naka-volume, naging okay na. Yung speaker, may nakakabit na sa channel 1. Sa channel 1 muna. Ayan, gumagana yung laptop natin. Okay. Ayan siya, oh. Gumagana, oh. Ayun, channel 2. Paras lang, oh. Ayun, lagay natin sa channel 2. Medyo mahina lang siya kasi naka-base yung nakakabit, eh. Oh. Okay, baka makapiright tayo. Ayun, okay na. Working na. Ipiston muna natin to ng maayos. Grabe. Dumating na yung capacitor na in-order natin. Bali, pinalalamove na lang natin. Broadway ito, ah. Ang nilagay natin is 100 na volts na 22,000 microfarad. Okay? Tinasan natin yung voltahe. Meron kasing 80 doon kaso medyo mababa na konti dito. Ayan, hindi siya papantay. Ito kasi 100, pantay. And then mas kwan pa to. Mas mataas pa yung specs niya kasi 100 volts na siya, oh. Compare dito, 80 nga lang to, eh. Pero parehas 22,000 yan. Ayan, Broadway ito. Alam niyo magkano isa nito? Nasa around 500 isa. Ganun katindi, ganun kamahal ito. Ayan, may nakasingit na gold. Sana ba yung kwan? Yung pamalit natin. Yung pinalitan natin. Ito to. Talog na siya, oh. Yan, wala nang laman. Ngayon, ibalik natin to. Tapos testing natin. Sana wala nang ibang problema. Ay, pinapa-fix bias pa pala to. Request pa pala si Migo na pinapa-fix bias. Sige, try natin, ah. Okay, balik ko muna itong power supply natin. Mabilis ang galaw lang kasi haba yung video natin lalo. Ito, kinalas na natin to. Piningot lang natin. 302. Yan, meaning 3K. Ang 3K yan. Sinubukan ko muna ng 2.7. Yan, 2.7K muna. Kahit sa board, kita nyo naman 3K, oh. Ngayon, nakakabit pa rin kable niyan. Maliliit na voltahe lang yung tinanggal natin. Pasukat tayo ng biasing nya. Okay. On natin. Okay. Wala naka-plug kasi iniikot natin. Or tinanggal natin tornilyo, plug din natin. Okay, on natin to. Tingnan natin kung ano yung lalabas na bias dito sa may 2.7K. Okay. Ba, mataas na konti. Siguro mga 2.4 lang siguro to. Yan, oh. Tumaas siya sa may kanina. Sablay yan. Palitan natin. Gawin nating siguro mga 2.4 lang. Tayo natin sa 2.4. Final na ito. 1.5 tsaka 1K. 2.5 ang labas nito. Yan, oh. 1.5K tsaka 1K. Pinag-series na lang natin kasi wala tayong 2.5, eh. Sa 2.4 mababa masyado. Sa 2.7 mababa naman, mataas naman konti. Kaya adjust lang tayo. O yan siya, oh. Magpa 0.25. Baliktad. Kailangan pa baliktarin. Kailangan pa baliktarin dito. Oh, paras lang, oh. 0.25. Pwede na. Yan, 1.5 tsaka 1K. 1.5 1K to equivalent ng 2.5K. Okay? Ngayon, kung anong proseso dito, same lang naman ang gagawin natin dito. Hindi ko na ipakita. Ganon din naman yan. Naibalik na natin tong dalawang board. Ayan, o, ayan. Okay, itong isa, oh. Ngayon, naka-on na yan. Para mabilis yung video natin, matapos na.
Yun oh. Solid din tumunog. Bahay kubo yung music oh. Okay, naka-fix bias na yan ha. Okay. Muntik na ako mawala ng pag-asa. Akala ko hindi na magagawa. Okay, sana nakapagbigay ideya tayo. May naibigay ba akong ideya? Dahil putol-putol yung video natin. Okay lang, importante meron tayo na dokumentaryo. Fixed bias, kasi madalang lang din naman yung itong klaseng brand ngayon, yung mga gumagamit. Yan, basta gusto yung i-fix bias, kung meron kayong ganitong unit, 2.5 ang gamit natin, 2.5K sa may fixed bias nya. And doon, tapos yung diskarte doon sa may input buffer, gayahin nyo na lang. Patuto lang, mahirap gumawa ng input buffer. Nadaan naman sa tiyaga eh. Okay, Mego, okay na tong unit mo. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, goal natin, 100,000 subscriber ngayong taon. Natin yan, siyempre, sa tulong nyo. Kaya, every subscribe counts. Ayan, subscribe ka. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.